Good afternoon. The hearing is hereby resumed. Okay. So, ang last na natakil natin is dun sa hospitals. Okay na. Sa investments office. Gusto ko lang namin balikan yung sa GAD. Any concern? May concern si BM Calderon. Yeah, BM Calderon, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Ma'am, in the planning and kondito, I have tried to look into the programs from current year and the proposed. I've seen a lot of duplications in terms of parang pare-parehas eh. So sayang naman kako kung makikita nyo dito. Tapos walang nag-increase. Katulad dito, very alarming to me. Sabi ko, walang nag-increase dun sa funding nyo ng Operation and Maintenance of School of PWDs natin. Wala. Parehas na parehas. Kasi, paano po ba ang naging budget preparation nyo dito? It's the same query that I have asked yesterday. Yes, sir. Good afternoon po. Yung nangyayari po, sir, puro status quo po yung ginagawa namin dun sa funding. Tapos dun sa preparation po nung plan, at sinusulatan namin yung mga concerned departments, nagpo-propose po sila, yun po yung kino-consolidate ng technical working group. Okay. Kasi if I can remember it correctly, the reason why we had a delay over the budget nitong mga hearings and deliberations natin na ito, it's simply because ang hindi pa daw natatapos was one of it is God. Pero kung sabi ko, kung naka-status ko ka, I don't think that it will cause any delay. 'Di ba? Kaya parang naguluhan lang ako. I had just been confused over yung sasabihin na naka-status ko ka dahil you can easily submit these documents right now na naka-status ko tayo. Yung status ko po, sir, yung ibang programs lang po, while the others po is yun yung mga new na mga proposal po. Okay. Sige po. Sige. Ma'am, siguro dun sa na ito, have you tried basically to coordinate with some of the implementing agencies as well over the programs? Kasi we have asked some of the departments here, we're concerned over dun sa kanilang, specifically at ang ating provincial health, na may mga programs daw doon na they were not even aware of that they were including as an implementing agency. Sir, involved po, sir, ang IPHO, marami din po silang na-propose na mga PPAs, Provincial Health Office po. Okay po. Tapos yung mga other offices, sir, nagle-letter talaga kami sa kanila, sir. Kaya kung napansin nyo, parang 12 offices po yung involved. Yun po yung kinonsolidate namin. Yes, Mr. Chair. I'm looking at the 2026 proposal. Nakita ko rito, meron 9 programs na under the Health Isabela Provincial Health. Okay. Yes po, sir. Yung ito ano ba ito? Activity, augmentation of HPV vaccine. Vaccine procurement for 200 female adolescents ages 9 to 14, blah, blah, blah. Tapos, provision of integrated health services for 200 IPs. 300,000. Tapos, meron dito, tanong ko nga, wala na si Doc Nelson? Si Doc Nelson. Yeah. Gusto ko lang malaman, paano i-implement ito ng IPHO? Doc, good afternoon. Pasensya na,
Dito kasi sa programs ng Yes, sir. na sinubmit ng para sa GAD, ano? Meron ditong 9 programs, if I'm not mistaken, na ang implementing agency or the responsible office or the lead office will be the IPHO. Yes po. More or less, mga 3 million pesos to. Meron dito National Immunization Program, dito augmentation of HPV vaccine procurement for 200 female adolescents aged 9 to 14 years old in high-risk LGUs by end of third quarter. Nakalagay. It's very specific. Paano na-implement ito ng IPHO? Tinatarget namin yun, sir, yung mga area na mataas ang may mga kaso sila. Okay. So yun po ang natin. Last year ba meron din ganito? In 2024? Actually, wala. Hindi siya na-implement, sir. Tingnan ko ngayon sa 2024. 2025. 2025. Wala akong kopya. Pero itong program na ito, bali kayo ang nag-identify o kayo ang Yes, sir. nag-propose. Lahat nitong 9 programs na Yes ito. po. Okay. Ang tanong ko, may isa akong tanong. Meron dito procurement of weighing scales. And then procurement of height boards. Magkaiba ba 'yun? O isa lang 'yun? Magkahiwala yun, sir. Magkaiba. Hindi pa pwedeng isa lang 'yun? Weighing scale and height board? 'Di ba isa lang 'yun? Yung scale code kasi yan, sir. Timbangan. Then siyempre yung height. Scale na may Awa ko kung may available na ganun, sir. meron. Ha? 'Di ba? 'Di ba meron 'yun yung timbangan at saka sa isang ganon. Alam ko meron eh. Oh. No. Ano lang ako, asan na yung 2025? Ito. Yung sa sir, if I may, sa 2025 with regards sa HPV, meron po tayong cervical cancer orientation. No? Actually, intended do sa female employees ng PGI. Okay. Now, sa 2026, meron po tayong proposal na provision, no? Procurement ng HPV vaccines para sa ating mga target population. Yeah. Madami nga eh. Ito, isa, HPV vaccine, ano? Ang target natin is mga 9 to 14 years old. Yes po. Paano natin pinipili yun, boss? Sa mga, kasi may condenser, may mga incidents kasi sa mga bawat municipalities na mataas ang incidents. No? So, doon po tayo nagfo-focus. Okay. Tapos, ilan yung capacity building? Yung sa lahat kanina na kinuwento. Oo, total. Lahat ng highlight, hinihighlight ko. More on training and seminars Kaya nga. amounting to 17,785,000. Oo. Yun mga trainings and seminars, capacity building, nakikita namin lagi nagpapakita yan 24, 25, 26. Ngayon, for 2026, meron tayong 17 million. Last 24, 25, baka mga overcapacity tayo dyan. Oo. Tingnan nyo mabuti. Kaya, Mr. Chair, if I may, kaya nga inireiterate namin kahapon ni Board Member Totep, yung sa ating mga school, mas importante yun eh.
kaysa dun sa ating mga training, sa ating mga seminars. Hindi, importante Dati rin, 17 million, no? importante rin yung trainings and seminars. Pero nagtataka ako, every year na lang, same, yung, 17 million. same training, kung sino yung nagte-training. Ano yun? Talagang ganun ba yun? Dapat every year, meron tayong capacity building na yun. Tapos isi-charge natin dyan sa God. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung ano ng 2024, 25, and 26, same training lahat. And sa 2026, magkano? 17 million. 17 million, 785. Ito, Mr. Chair, meron ako ito. Ito, nandito yung ating capability training for the AGTA people of Palanan, Isabela, 1 million pesos. Family welfare program to train, provide partners in parent effectiveness service, 750,000. Skills training program to improve, enhance, and upgrade livelihood income generating skills, marginalized women in order augment family income, 500,000. Tapos, information, education, and communication to increase awareness and active participation of coastal women and youth and in environmental protection, marine turtle conservation, and simple eco-livelihood practices, 675,000. Capacity development, livelihood, and skills enhancement, benchmarking activities under the Isabela Ratan Processing and Shared Service Facility, 450,000. Capacity development and IEC through BCC, 270,000. To solid waste management, to improve the working conditions of garbage collectors by addressing their health and safety issues, 225,000. Human resource development capacity to increase knowledge and skills of provincial employees on gender-responsive delivery of service, 400,000. Health and wellness program for employees to improve well-being and productivity of employees, 1.350,000. 1.350 million. Continuing development of Isabela Coastal Primer and the Integrated Coastal Development Plan under the Isabela Coastal Development Office to mainstream gender equality in coastal and marine biodiversity assessment by capacitating women, youth, indigenous people, 300,000. Mainstream gender sensitivity in the governance of marine protected area networks to engage women and IP women in coastal conservation, 250,000. Formulation of ancestral domain sustainable development and protection plan to ensure equal representation, participation, and benefit sharing of IP women, men, and youth, 500,000. Climate and Sustainability Program Seminar Workshop to empower women and IP, women as climate resilient, 300,000. Livelihood Cooperatives and Entrepreneurship Program to enhance the capacity of coastal women's sustainable livelihood development, 250,000. Month of the Ocean Celebration to build the awareness, capacity, leadership, and ocean stewardship, 200,000. Agriculture and Livelihood Support Program to provide women and IP with sustainable livelihood skills, 200,000. Leadership and Capacity Development Program to strengthen leadership and participation of women in IP, 200,000. Sierra Madre Appreciation and Environmental Protection Program to strengthen women's role in protecting the Sierra Madre ecosystem, 150,000. Digital capacity building for coastal and indigenous women in storytelling, videography, and documentation. To capacitate women and IP women in digital storytelling, videography, and documentary production, 250,000.
Women and Indigenous Peoples Cultural Development Program to strengthen cultural identity, women's participation, and access to livelihood, 400,000. Adolescents Health and Development, 350,000. Population and Development Program, 350,000. Population and Development and Family Planning Program, 300,000. Tapos, itong nutrition program nga natin na yun nga, yung binanggit sa scale. Nutrition program, procurement of weighing scale, 375,000. Nutrition program, procurement of height boards, 451,500. Lifestyle-related diseases, control programs and population development program, 300,000. Strengthening, enhancement, training, gender mainstream, 500,000. Conduct income generating skills training in partnership with other line agencies, livelihood development program, 400,000. Seminar on Indigenous Peoples' Rights Act and Anti-Violence Acts Against Women and Sexual Harassment, 450,000. Seminar workshop for BAO desk officials and members of Lupong Tagapakapayapa, 450,000. Capacity building training for tourism workers and stakeholders, 750,000. Capacity building training for tourism workers and stakeholders, 320,000. To equip participants with creative tools and advocacy and promotion, capacity building for tourism workers and stakeholders, 320,000. Capacity building training for tourism workers and stakeholders, 300,000. Capacity building training for tourism workers and or stakeholders, 400,000. Strengthening and improvement of quality of processed products in mango, banana, cacao, and pineapple, 1 million pesos. Strengthening marginalized women on entrepreneurial skills, provisions of materials and equipment for dairy products, 1 million pesos. Annual observance of Women's Month, 500,000. Annual observance of Proclamation 1172, 250,000. Annual celebration of presidential proclamations on women and children's welfare development, 400,000. That's all, Mr. Chair. Okay? Amounting to 17,785,000. Oh, pero tingnan mo, nung 2025, Teachers Capability Training for the Agta People of Palanan, Isabela, 1 million. Magkano nandyan para sa Agta? 1 million din. Ganun din, training din. Sino ang nagkakandak ng training? Sir, bali, ang nag-request po dyan is the PGO. Makikipag-MOA po sila with the PNU para mag-implement sa Palanan. So, ang parang magiging sistema, sir, is magte-train sila ng mga ano doon, ng mga individuals na parang sila yung magsiserve na parang teachers ng mga agta. Kasi yung mga agta, sir, di ba, ayaw nila gaano yung pumapasok sa formal schooling. Yeah. Sabi ko nga 2025, meron na tayong training budget na 1 million. Same as 2024 para dyan. Same program. And 2026, meron na namang 1 million. Same program. Ano to? Wala nang katapusan nito? Parang ang ano kasi niyan, sir, is up to now kasi hindi pa talaga pag-forge ng MOA with the PNU. Parang hindi na-implement ngayong year na to. Kaya i-propose for next year. Oh, yun ang problema. Wala For pang MOA 24, na, ongoing pa 25, lang yung 26, nasa budget na lahat yan. Pero Mr. Chair? ay pwedeng mag-share si Sir Ma'am Gretchen meron po. kayo doon sa lahat ng line items ninyo noong 2025. Sir? From 2024 to 2025 ng mga line items ninyo, na-implement nyo lahat o hindi lahat?
may mga, ano sir, may mga konti lang din na hindi na, may Oo, mga onti. mangilan-ngilan na hindi na i-implement na mga PPAs. Yung sa AGTA pala, sir, sorry po, alam ni Ma'am Gretchen kasi yung storya. Ang na-approve pala dun is, 3 million, bali 1 million per year. Ma'am Chen, 1 million pwedeng per pakishare? 1 million per year? Good afternoon, Mr. Chair and the honorable members of the Sangguniang Panlalawigan. Actually, request po yan ng Philippine Normal University, North Luzon. Ang pinaka-principal po niyan, they will train AGTA individuals to serve as teachers for the AGTA communities. Kasi alam naman natin na hindi sila nakakapasok ng eskwelahan. So yun yung pinaka-main principle niya. And then ang grinant po ni Governor last year ay 3 million, pero hindi siya minsan ang ibibigay. Per year po siya for 3 years. Ang tanong ko, since 2024 to, di ba? Since 24, 25, 26, nakapag-budget na tayo ng 1 million in 2024, 1 million in 2025, another million in 2026. So, kompleto na. Ano na ngayon ang status ng training? Nag-umpisa na ba? Meron na bang naturuan? Napapakinabangan na ba natin? Yun yung Yes, Mr. Chair. Actually, nag-submit ng report ang Philippine Normal University na nag-start na ang training. Pero ilan tao ang tinetrain nila? Na AGTA para makapagturo. hindi ko po kasi alam kung Sino ang implementing office nito? Philippine Normal University po. Sino, Your no, Honor. Sa atin, sino ang implementing office yan? Yung mga AGTA trainings. Ha? Yung training? Oo, yung sa AGTA. Hindi, meron dito. PGO po. Walang particular na office sa atin? Hindi, meron. Dito, oh. Meron dito. Mr. Yeah. Oh, yes. Oo. Yes, Mr. Chair. Actually, nung unang grinant yung unang bahagi ng 3 million na yan, 500,000 po yun. Pero in the nature of, ito po ay ito yung pagkakaalam ko, in the nature of a financial assistance. So 500,000 siya. And then hindi na ibigay yung buong 1 million noong 2024. Kaya panibagong request ulit sila ng 2025. So nilodge na siya sa God Fund. Yeah. Kaya yun, hanggang ngayon po, hindi pa nare-receive yan kasi inantay pa yung MOA. So, kakapirma lang po kahapon nung MOA between the provincial government at saka ng PNU. Kaya hindi pa po nila nare-receive yung 1 million at saka yung supposed to be dapat na 500 na naibigay sa kanila last year. So, yun po. Okay. So, pero ang total appropriation na yan is 3 million. 24, 25, 26, Yes. tigwa 1 million. Ang problema natin, hindi pa nag-uumpisa kasi kapipirma lang nung MOA. Pero Mr. Chair, yung 500,000 na naunang ibinigay ng provincial government, nagsimula na yung training. But So, sabi mo in the form of financial assistance. Yes, To Mr. Chair. whom? To the Philippine Normal University. Since na sila po yung nag-submit ng proposal na Okay. inapprove po ni Gov. Okay. So, pwede kaya nating malaman yun? Yeah. Okay. Sige. May concern pa ako. Yes. Thank you, Mr. Chair. Question lang, may we know the nature exactly of how the scheme will be done? Kasi ang medyo confusing dito ngayon. Nagbigay na tayo ng financial assistance Oo. dun sa proponent, and yet hindi natin alam exactly kung ano ang magiging scheme nito. Who will be our target beneficiary? When you No, the target beneficiary is very obvious. Yes, Yung yes. mga AGTA people. Yes, yes. Kasi nga, AGTA yung tinuturuan natin. My concern is,
funded yan since 2024. Hindi natin alam kung ilan yung natuturuan o kung ano kaya yun? Ilang taon sila tuturuan? Mr. Chair, actually, ang dapat makakasagot nito yung Philippine Normal University. Pero sa pagkakaalam ko, Oo. since na nagbigay ng grant ang provincial government, nag-submit sila ng report sa governor's office para ilatag doon kung paano spend yung tulong naunang. sa kanila. Opo. Okay. At sa pagkakaalam ko din, nagsimula yung training na mga agta yung kinonvene nila sa palanan. Okay. So nagsimula na po yung training. Okay. For 2026, Ma'am Tet, for 2025, meron kasing 1 million na naka-appropriate, ano? Nagamit na rin ba 'yon? Hindi pa? Yes, Mr. Chair, kasi wala pang nag-grant dahil kahapon lang pumirma ng MOA. So, out of the 3 million appropriated amount, 500,000 pa lang po. 500,000 pa lang yung Yung nagamit po at Nagamit. naibigay sa kanila. Ang naibigay po sa kanila. that's the 2024. Mr. Chair, hindi kasama yung 500,000 doon sa appropriated kasi binigay po ng province yun as grant sa kanila. Iba po yung 3 million na Sagad. sinasabi na appropriation. Okay. Saan ba chinarge yung 500,000 noong 2024? Hindi ko po Hindi God fund. hindi ko po kabisado, Sa- Mr. Chair. Basta ang alam ko, may na-receive silang naka-cheque na 500,000 from governor po. Ma'am Tet, kasi may mga items dito na since 2024, 2025, and 2026 pare-pareho. So, gaya nito, yung AGTA training na pondohan ng 1 million noong 2024, 2025, another million, and another 1 million proposed for 2026. So, ang tinatanong namin, ano na nangyari dun sa mga, bakit yearly na lang? Ang explanation ni Ma'am Gretchen is 3 million daw lahat ang inapprove ni Gob para dito, but annual na tigwa 1 million. Tama ako, di ba? But kapipirma lang daw nung MOA, kailan? Kahapon po, Mr. Chair. Kahapon. So, wala pang lumalabas na sa appropriated, saan napunta? So, pag nandyan pa rin, naka-continuing appropriation? Hindi, di ba? Hindi po. Hindi po. Yun nga eh. Hindi naman pwedeng continuing appropriation yan. Di ba? Kaya, kasi ang daming, for example, isang item lang yun ha. Another item is a training for Ratan. Ratan training. Meron ka nung 2025, meron ka ulit ngayong 2026. Anong gagawin natin? Anong nangyari? Kaya maintindihan niyo ako. Kasi pondo tayo ng pondo. Maliliit lang ito eh. Kaya lang pag pinasuma ko nga eh. Lumalaki eh. 'Di ba? Kaysa dapat i-optimize yung resources. Yun yung gusto naming mangyari. Hindi yung pondo tayo ng pondo, hindi natin alam kung 'di ba? I like the program. Maganda yung programa. Wala akong question diyan. Gusto natin tulungan yung mga kapatid natin ng mga AGTA o para sa kanila. Kaya lang, yun nga ang inaano ko, every year na lang merong ganyan. Hindi natin alam kung nagbe-benefit, talaga bang nagbe-benefit sila o hindi. Gaya nitong Ratan training, meron ngayon 400,000, yung nakita ko. And then in 2025, meron ulit 400,000. Kaya tinatanong ko si Ma'am Tet kanina kung nakita niya itong proposal ng GAD. Hingin ko po yung mga status nung... Yeah, kasi Ma'am Tet, capacity building and training alone, we're spending 17 million per year. Yes. Minimum. Yan, 17 million na for the GAD. Iba pa yung training and doon sa per department meron siguro. Kaya siguro we should start looking into this din, sayang eh. Ha?
Mr. Chair, if I were to go back to my inquiry kanina dito kasi, over the scheme ka ako na sinasabi and the beneficiary, I'm very particular with the beneficiary kasi alam naman natin, given yung AGTA talaga. Pero sino dun sa mga AGTA na yon at yung scheme na sinasabi natin na ilan ba talaga yung beneficiaryo ng tuturuan? Kasi sabi natin dito, we have to make sure na those people who will be trained and capacitated dito sa kona ito ay siguradong makakapag-serve dun sa mga communities. Kasi alam dapat natin yung datos parate. Kung pwede nga sabi ko dito, ang mas maganda siguro kung talagang training lang din ang ginagawa at may budget naman pala tayong ginagawang ganito, baka naman kung multi-year yung allocations natin na ginagawa, baka naman tignan natin kung effective ba ito dahil multi-year natin ginagawa or hindi. Kung pwede siguro, baka mas better if we can bring them over. Sa Philippine Normal University, doon sila i-capacitate. Yung gusto nating mabenepisyuhan. Kasi, kung doon at doon din yan, alam naman natin kahit na paano, pag tayo nga nagte-training. Diba? So, kung multi-year allocation ito, kasi we will not be, sabi kong ganon, say that we are wasting money pagdating sa edukasyon. Sa akin, personally, it's non-negotiable para ko ng It's the same thing. We wanted all those children to get an access to education. And sila nga yung may access dito by way of having someone of their peers and their, sabihin na natin, tribe dito na magtuturo sa kanila. I think better yun para sa approach natin. Kaya napakaganda ng programa. Pero ang kwan lang natin dito, bakit hindi natin alam ngayon kung paano talaga yung programa na tumatakbo. Yun lang po. Thank you, Mr. Chair. Siguro, this is the problem kasi pag medyo na-late tayo sa, sa submission. Pero sayang, daming na pwede sanang mabago rito. Pero wala na tayong oras eh. So, ang gagawin na lang namin for next year, titignan ko itong mga line item na ito. Kung ma-implement ba natin o hindi. Sir, wala pa pong approval ito by the ganon? governor. Opo. Okay. Pwede pong... Okay, sige. Iayos na lang natin, ha? Oo, Yes, para hindi sayang yung pera. Mr. Chair, tsaka paki-check nyo mabuti kasi may mga national government agencies tayo, pareho rin ang ginagawa nila. Pwede tayong lumapit sa kanila and sila ang magpopondo ng ating mga programa. Pareho halos pareho. So parang nadodoble tayo Imbes na nahihingi natin sa ating national government yung mga programa na pwede nating ibigay sa ating mga constituents. Tayo pa yung mismong gumagawa ng paraan para ilalagay natin sa ating pondo. Di sana mailagay natin sa mas kailangan natin. No? Tsaka, di ba ang gender, men tsaka women? Di ba? Bakit puro women to? Wala man lang men. Kawawa naman kami Kawawa mga naman lalaki. Gusto rin naman namin mag-training. Sir, Anyway, sir? just to break. Hindi, para lang ha? Ma'am, Ma'am Tet, at least, to ha? Di pa naman, ha? Bahala na kayo, ha? Sayang, ha? Naanoan lang ako kasi may mga na duplicate. Siguro sa bilis na nilang ng pondo, ng program, yan na lang. Ha? Okay? Para wala na tayo. Yes, sir. Okay ba, ma'am? Apo, sir. Okay. Actually, sir, yung mga inputs nyo kahapon po, medyo nag-revise na ako kanina. Okay, good. Yung sa mga centers po, sir, nag-increase na din po. Yes. Nakausap na namin yung other offices, nagbawas na sila ng capacity building. Diba? Pero pa rin, sir, magre-request na lang din po ako sa sa technical working group tsaka sa members po na meeting na lang kami, sir, para ma-revise po yung Okay. yung mga PPAs ng bawat office. Walang problema sa amin. Yes, po. Ha? Yun lang Thank sa you amin po. sayang lang kasi dapat yung optimum yung ating kasi konti lang yung resources ng probinsya. Okay? Ano pang concern? Yung ibang department may mga concern. Enro. May concern ba may concern ba sa Enro? Tayo? Mr. King? Sir Enro, yung natin, collection natin sa quarry, paano ba natin? Putangin Kasi ang sinasabi,
Parang underpower daw kayo doon sa pag-monitor nung minsan nagpa-committee hearing kami. Kaya hindi natin nasisingil yung tamang pagsingil. Yeah, Mr. Chair, good afternoon po sa ating lahat. Yung sa collection naman, sir, ginagawa naman natin yung ating kaya, although really, hindi natin nako-cover ang buong Isabela. Especially yung coastal area po natin na within the Northern Sierra Madre na ayaw magbigay ng permit ang ating protected board. So, although yung mga kababayan natin doon, gumagamit pa rin ng mga quarry. So, ito po yung mga challenges sa atin as far as the collection is concerned. Di ba meron tayong task force? Meron po, Yung task force ba natin per bayan yon o paano ba ang sistema ng ating task force? meron po yung nakatalaga bayan-bayan. Pero hindi po bawat bayan meron tayo. Kasi may mga bayan naman na wala pong quarry. Thank you, Mr. Chair. Okay? May iba pa? Wala na? Wala nang gustong madagdagan yung pondo? Pag wala na, nandyan si Gob, kausapin nyo. Anyway, thank you very much po. Ha? Thank you very much to the Finance Committee, kay Ma'am Ted, kay Ma'am Teres, Ma'am Tess, sa ating lahat. Especially sa mga ating Chief ng Hospitals, kay Dr. Pagirigan. Sa atin, lahat ng department heads, thank you very much for your cooperation. I'm sorry. Dahil ngayon lang nangyari ito na, medyo late. Okay? Alam naman natin. Pero ang maganda, napag-usapan natin lahat. Maganda, di ba? Maganda yung napag-uusapan lahat. Pero mas maganda kung nakabakasyon sana tayo. Hindi eh. Other matters? Wala na? Yes, other matters. Other matters pala. Very important matter pala. Yes. Hindi, concern lang. Before we adjourn. Concern lang po kasi we wanted naman to be on a break also. Ang problema dito, baka may mga tanong-tanong lang din sa amin dito, what's up with, are we giving or the province is giving? Bago lang po ako dito, magbibigay daw po ba ng bonus? Kung magbibigay ng bonus, meron na daw po ba nakaprepare na bonus at kailangan daw po ba ng supplemental budget na ordinansa for this kung kailanganin man para hindi na kami din nakabakasyon just in case. Ma'am Budget? What's up, Ma'am Budget? We will have SRI 20,000 and PAI na 5,000. Yun po yung pinapirma ko kanina kay Gov. Very good. Tignan mo, hindi na pala kailangan ng supplemental. Okay. Ayos na. Pasalamat tayo kay Ma'am. Actually, very important matter nga pala. Muntik ko na makalimutan. Thank you very much. Hindi ko nakalimutan. Yes, and... Okay. Thank you very much po, ha? Thank Thank you, you, Ma'am Ma'am Tet. Budget. Okay. Thank you very much po. If we do not have any matter to discuss, this committee hearing is hereby adjourned. Thank you very much.